Yo, yo, yo! Eto na naman syempre ang most hated segment ng Hilakbot Pinoy Horror Stories YouTube channel. Ito ang SHS, Subscribers Hilakbot Stories, 3 kwento. Mula po sa ating Facebook, Hilakbot Pinoy Horror Stories FB page, paki-like and follow, at mga email ninyo sa sindakstories2008@gmail.com. Kwento ni na Daisy, Kay at si Gerald ang bida sa ating episode ngayon. Channel members, thank you very much. Thank you! Mga solid HTV positive na regular nating tigapakinig mula sa premiere ngayon, mga nagchat-chat ngayon dyan, o kaya naman yung mga maaga at nag-aabang nito, maraming salamat. Kilalanin nyo na po ang inyong mga sarili at ganoon din yung mga silencers na ayaw magparamdam pero nakikinig po. Pampatulog, pampagising, ano mang ginagawa, pang-background dito po sa ating mga stories. Eto na ang unang kwento mula kay Daisy ng Cebu. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So sabi niya, ngayon lang po ulit ako napadrop by Sir Red dahil gusto ko lamang pong ibahagi yung naranasan ko nang matapos ko po pakinggan yung isang story ninyo tungkol sa sleep paralysis. 11 PM na po yun, Sir Red, nang matapos ko po na mapakinggan ang inyong kwento. After po nun, nagpaantok na ako. Pero natatandaan ko na sumilip muna ako sa aking cellphone at nakita ko na pasado 12:00 na ng madaling araw at doon ko na naramdaman ang labis na antok. So bago ko pa nga po talaga ipikit ang aking mga mata, pinatay ko muna ang ilaw namin tapos sinindihan yung isang ilaw or switch on yung isang ilaw na maliit. Tapos binalutan ko ng kulay red na panyo. Pagkatapos ko pong gawin iyon ay humiga na rin po ako. Yung paghiga ko po, yung ulo po ay nasa dingding. Yung ulo ko ay nasa dingding. Habang ang paa nakaturo daw sa may pinto. Bago po ako makaidlip, may napansin po akong parang anino na kulay itim na dumaan sa pinto pero binaliwala ko lang. Akala ko ay anino ito na galing po dun sa hinangin na kurtina. Pero ang isip ko, paano magiging anino ng kurtina palabas yung anino na nakita ko at hindi papasok. Pero dahil nga talaga sa inaantok na ako, hindi ko na lamang po talaga hinayaan yung sarili ko na isipin iyon ng lubos. Hanggang sa nagising ako. Akala ko gising na katulad ng isang pisikal na taong nagising. So siguro parang literal ibig niya sabihin na nagising yung pisikal niya o yung kanyang katawan. So ibig sabihin parang eto na at nasa loob na siya ng isang bangungot. Nagising siya, therefore nagising siya sa loob ng isang bangungot. Lahat ng gamit sa kwarto at yung kabuuhan po ng kwarto kasi, Sir Red, kung ano rin yung pwesto ng mga anak ko na higa sa braso ko na magkabilaan, yun pa din naman yung kanilang pwesto. Pero nagtataka ako, Sir Red. Sigaw ako ng sigaw pero hindi ako nadidinig ng partner ko. At para ko nang gusto pong kumawala kasi po nadag-anan yung magkabilang braso ko ng mga anak ko. Kaya parang nawala na ako sa sarili ko. Ang sabi ko ay ibang-iba na ito at hindi ito yung totoong gising na tao. So habang tinatawag ko yung asawa ko at alam ko na malakas yung pagkakatawag ko sa kanya, hindi po siya nagigising, Sir Red. Hindi naman din po siya ganun sapagkat kapag tinatawag ko po siya, lalo kapag halimbawang tulog kaming pareho at nagising ako, kinalabit ko lang o kaya tawagin siya ay agad-agad naman siyang nagigising. Pero by this time ay nagtataka ako. Kaya doon ko po talaga naisip na magdasal. Nakamulat man ang mga mata ko
na hindi ko alam kung nasa loob ako ng isang panaginip, bangungot or talagang totoong gising ang mga mata ko. Sinabi ko na, sana Ginoo ko. Ano? Sinabi ko po na kawawa ang mga anak ko pag nawala po ako, Ginoo. Siguro yung Ginoong tinatawag niya si Lord. Tapos sabi niya, paano na lang sila? Paano na lang po magiging buhay nila pag wala ako? And then maya-maya, sinubukan ko ulit tawagin yung asawa ko habang pilit pang inaabot yung mukha niya. Sinabayan ko na po ng sigaw ng, Berto! 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 Ano ulit yung sigaw? Yun nga pangalan niya. Hoy Berto, gumising ka! Binabangungot ni asawa mo! Hindi, Berto, sabi niya gano'n. At hindi ko na po namalayan na talagang inaabot ko yung mukha niya at nasagi ko yung ilong niya at doon na siya nagising. Tinanong niya ako agad kung ano nangyari at sinabi ko na sigaw ako ng sigaw pero hindi niya ako pinapansin. So habang umiiyak at lupaypay ang katawan ko, doon ay nakaramdam ako ng sobrang tuyot sa lalamunan kaya humingi po ako ng madaming tubig. Putlang-putla talaga ako sa nangyari, Sir Red, pero thanks God talaga at dininig niya ako. Ikaw na po ang bahala, Sir Red, na mag-ayos ng aking email, sabi niya. Salamat din po and more power. God bless sa inyo, Sir Red. Salamat. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So siguro naman guys na gets ninyo yung kwento po dito ng ating first sender na si Daisy Arquiliano. Ayan, pakisabi, patiktik na rin natin ang kanyang asawang si Berto. Hey Berto! Si Berto talaga Nako, maraming salamat at totoo daw yun guys ha. Sabi nga nila kapag halimbawang maganda kapag alam mo yung prone ka sa mga bangungot. Although lahat naman po tayo ay talagang prone. Minsan yung iba nga nagigising pa pero unfortunately ang iba po ay hindi na. So, syempre, kapag gano'n daw at prone ka talaga, yung lagi-lagi ka na bang dinadalaw ng ganito, make sure naman daw talaga na meron kang katabi. Lalong-lalo na yung talagang mabilis gumising kapag sa oras na nadidinig ka niyang umuungol, nadidinig niya na parang alam mo yon na yung para ka nang naghahabol ng hininga, parang gano'n. Dapat talagang may active kang katabi daw na ganyan. Dahil kung katulad ni Berto, Diyos ko Lord, maraming salamat. Nako, dapat talaga ito si Berto, gising-gisingin mo yan. Painumin mo yan ng kape ni Lola Trinidad. Promise. Yung hazelnut o your butterscotch o kaya kung gusto mo, yung barako yan. Ako naman, hindi nyo na kailangan ng coffee maker dito. Kung mainit ang panahon, pwede iced kape ni Lola Trinidad. Try nyo rin, masarap. Hindi nyo na rin kailangan po na magpunta sa mga coffee shop, mga ganyan. Diyan lang sa bahay ninyo makakagawa na kayo. Parehong-pareho lang naman din talaga ang lasa niyan. Diba? Kaya kung ako sa iyo, kape ni Lola Trinidad na lamang, hot water lang ang kailangan lalo na sa drip at saka sa steep. Yung steep ay nasa pulang pakete at yung ating drip coffee naman ay nasa itim na pakete yan. Tikman mo na bago pakyawin ng iba yan. HTV merch or hanapin sa Shopee kape ni Lola Trinidad. Tas make sure makikita ninyo dapat, tingnan ninyo ang store name ay HTV merch. Like and follow Kape ni Lola Trinidad Facebook page para sa direct link at hindi ka na rin mahirapan na mag-browse ng mga items. May mga shirts pa po tayo dyan, face mask, stickers, ano pa ba yung mga naririyan, marami pang flavors, vanilla, macadamia, ano pa ba yung iba pa na coconut caramel. Kung gusto ninyo tikman pa, nako meron pa rin po atang stock sa ngayon. Pakyawin nyo na bago mapakyaw yan ng iba. Okay, Kape ni Lola Trinidad, the best po yan guys. Second story naman po tayo mula naman dito sa ating sender naman. I don't know kung ito po'y galing sa Facebook. Siya naman daw po si Kay. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ito po, Sir Red, ay short story lamang. Sabi niya, and this is my personal experience. Gabi po yun at nasa bahay ako ng kaibigan ko. Nagkikwentuhan lamang po kami tungkol sa mga entities. Pagkatapos, nag-decide siyang maligo dahil aalis din po kami nung gabing yun.
Naiwan ako ng mag-isa sa kwarto niya kaya nag-decide po ako na mag-picture. Sobrang tahimik ng paligid ko that time since ako nga lang yung mag-isa. So habang ako po yung nagtitake ng photos, bigla po akong may nadinig na nag-psst. Kaya ang sagot ko, "Oh, tapos ka na? Ay kabilis mo naman." Habang hindi naman tumitingin kung saan nanggaling yung tawag. Basta't ang alam ko, yung kaibigan ko lang din yun. Pero paglingon ko, Sir Red, ay wala pong tao. Kaya doon na ako kinabahan. Pero para hindi na lang po masyado pang matakot, ipinagpatuloy ko na lamang po ang mag-picture taking. Yung background ko nung time na iyon ay yung mga gamit ng kaibigan ko. So nung nagpicture na muli ako, doon na naman po ako nakadinig ng sit-sit. Hindi ko na lang ito pinansin pero pagtingin ko po sa cellphone ko, may nakita akong itim na tao sa likod ko. Namumula ang mga mata pero alam ko po na yung ngisi niya ay nang aasar at tila ba may gustong gawing masama sa akin. So hindi ko po alam yung unang gagawin ko nung time na iyon hanggang sa ako po'y nakakuha ng buwelo at lumabas ng kwarto. Tinanong ako nung kapatid ng kaibigan ko kung anong nangyari at bakit ako namumutla pero umiling na lamang ako sa kanya. Kaya simula po nung gabing iyon, hindi na rin po ako nag-stay sa kanila lalo kapag sumasapit na ang dilim. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi mo sa amin, Kay. At sana mainam kung alam mo yun, pinadala mo rin o inattach mo rin sana yung photo nung gabing iyon, yung nakuha mong mismong picture para at least di ba ma-visualize natin masyado or kung masabi man natin na alam mo yun na tunay na isang entity nga yung nagpakita sa'yo, di ba? Or kung ano pa man, baka mamaya kasi kung ide-debunk natin, baka alam mo yon, baka anino lang ng kung ano-ano tapos parang gawa lang ng, syempre nag-usap kayo ng entities nung kaibigan mo, parang it's all in the mind na naman, di ba? Kaya yon, di natin alam di ba? Kasi ganito yan, sa lahat din po ng mga magpapadala din ng kwento, just in case lang naman, meron kayong natatago pang mga photos ng as in sarili, as in yung kuha po ninyo or ng kaibigan ninyo na hindi po talaga downloaded from from Chrome or Google kung saan pa man. Basta yung talagang kuha ninyo na na-preserve or talagang itinago ninyo for the longest time. Tapos sakto na magbibigay kayo sa amin, magpapadala kayo sa amin ng kwento. I-attach nyo na rin guys, pati po yung mga videos kung meron man din. Katulad din po nung ginawa din ni yung nakaraan yung may duwende daw yung sa likod ng bahay nila. Para nang sa ganun, kumbaga para masuportahan, masupplement natin yung claim mo or kaya naman mabigyan lang kahit papaano tayo ng visualization tungkol po dun sa lugar na pinangyarihan or kung ano yung nangyari sa mismong araw na nakunan mo to or na videohan mo to. Okay, so ganun din po. Sa mga magvo-voicemails, open na open pa rin po tayo. Better po na mag-voicemail din kayo para hindi lang po boses ng inyong lingkod ang madidinig. I-send nyo rin po yan syempre sa sindakstories2008@gmail.com. Habaan nyo ng kahit papaano basta malinaw ang inyong pagkikwento, malinaw ang inyong background. Ibig sabihin walang kahit na anumang noise sa inyong likuran, background noise kumbaga, para hindi na rin po lilinisan sa part ng mga editor at nang hindi po lumubog yung inyong boses, di ba? Para nang sa ganun ready na ipasok na lang natin ito agad, okay? So next story naman ay galing po kay Gerald. Pero chinek ko po yung Gerald last time na yung may pink na dress na multo daw na nakita niya sa birthday party sa bahay na walang tao na katapat nung pinagdausan ng birthday party ng kaibigan niya. So kung natatandaan nyo last time yun po yung, hindi pala ito, kala ko kasi parehong Gerald, so nagkataon na same name lang sila pero magkaiba yung kanilang kwento. Magkaiba yung sender, ibig ko sabihin. So ito po ang kanyang entry, sabi niya dito, nangyari daw po ito sa kanilang probinsya sa Negros. So just call me Gerald.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So it was 6 p.m. na po nang pauwi na po kami galing ng school. Nang mga panahong iyon, Sir Red, kapag uuwi o papasok kami ng eskwelahan o uuwi kami ng bahay at papasok ng eskwelahan, meron po talagang daanan doon sa amin na marami o kaya malago ang tubuhan, mga sugar cane. Hanggang sa nang minsan pong mapadaan ako doon. Pag uwi ko, gulat ako kasi sa kalagitnaan ng matataas na tubuhan, nakita ko po si Lola. So na-shock po talaga ako doon dahil hindi naman din niya ako sinusundo. Hanggang sa pagdating po namin sa bahay, tinanong ko si ate, bakit niya pinayagan si Lola na lumabas ng ganoong oras? Pero ang sabi niya, hindi si Lola nandyan lang kayo sa kwarto. Talagang na-shock ako noon, Sir Red. I was petrified, sabi niya pa eh. I will survive. Pero yung sabi niya, so pinuntahan ko kaagad si Lola sa kwarto niya. At nakita ko nga talaga siyang naroroon at nagro-rosaryo pa. Dali-dali akong lumabas at nakita ko na naman yung matanda na akala ko kanina si Lola. At yung matandang iyon ay papasok na naman doon sa malalagong tubuhan habang napatingin pa sa akin at nag-iwan ng isang makahulugang ngiti. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Uy, gagi ang nakakatakot naman. May ano ka ba? May kadugtong pa ba to, Clay? Wala kasi, ito lang talaga, very short lang yung kanyang story. Nung nilipat ko, parang na siya, iba ng mga senders to eh. Oh, but anyway, maraming salamat sa iyo, Gerald, kahit maikli man itong kwento mong ito. Nagpapasalamat kami kahit papaano syempre dahil naroroon kumbaga yung hinahanap natin sa mga kwentong katatakutan katulad nito. Kaya kung halimbawa man ikaw ay meron din pong ganito, kahit maikli lang, okay lang, walang problema po, isend mo na yan sa sindakstories2008@gmail.com. Ngayon ang question, ang gusto kong malaman sa iyo, Gerald, kung meron ka mang isasubmit pa sa amin, anong karugtong, anong nangyari? At sinabi mo ba ito sa iyong Lola? Dahil kung susumahin ko lang or tatansyahin ko lang, nagro-rosaryo si Lola, talagang alam mo yung nakagawian ng mga tatanda kasi ng mga lolo't lola natin dahil yun ang kinalakhan nila na kapag ganong oras, di ba, rosaryo, dasal, talagang panata kung panata talaga. Ang tanong kung sasabihin mo sa kanya yung tungkol dito, maniniwala kaya siya? Kasi kapag ganyan yung mga klase ng mga lola natin na parang religyosa, mahirap mo silang paniwalain sa mga ganyan. Or, ang sasabihin na lang nila sa'yo, malikmata o kaya naman guni-guni mo lang yon, ipasa Diyos na lang, parang ganun na lang magiging reply ng mga yan eh. Diba? But anyway, patiktik na lang po sa lahat ng mga nasa premiere ngayon at nangungulit. At kilala nyo na po ang inyong mga sarili. Hindi ko man po kasi ito makita ng live. Hindi ko man kasi makita as in real time. Maraming salamat po, lalong-lalo na sa lahat-lahat na rin ng mga nag-iiwan din ng mga komento sa ating mga episode ng SHS. At kung halimbawa man, pwede mo rin naman pong i-comment yung story mo na lang kung nahihirapan kang mag-email o kaya mag-send sa amin sa Facebook. Pwede mo na lang i-comment dyan. Lagi-lagi naman po tinitingnan ng mga admin natin. At maraming salamat sa lahat po ng mga nagpaparamdam, nagpapatiktik dyan. Siyempre sa ating mga SHS episode videos. Abangan nyo po this week kung ano-ano po yung mga bago pa natin mga kwento, yung mga istoryang galing po sa ating mga senders. Kaya dapat tutok ka lamang siyempre dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories YouTube channel. Ako pong muli si Red, hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya?
Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.